pa ng pinanggalingan ah. Meron! Yung about sa love, sa panliligaw and all that, di ba? Na-make mention nyo nga po na kasal na kayo. I mean, may asawa na po kayo ngayon. So, with the difference ng generation nga po natin, ayan, paano nga ba, kung may papayo kayo sa amin like about sa relationship, paano bang mapapahaba yung relationship ngayon na we're gonna be having? Ito, yung age ko, 24, I think I was too young. But that's no excuse. I have so much. Kakantay ko na. Kumanta na. Ang kanta yun. I was too young. That's no excuse. Hindi namin alam. Hindi ko alam! Biglaan ko kami doon. No thoughts. Hindi, bata ako noon. Pero sa tingin ko, enjoyin nyo muna yung kabataan nyo in terms of getting to know, to you travel. Kasi given the opportunity, ang kagandahan lang sa mga kabataan ngayon, you have the opportunity to travel. Yan lang medyo hindi uso sa amin ng mga bata. We don't have any, parang pangarap na mag-travel. Hindi ko alam na nag-i-exist in Japan, mga ganon. So kayo, ayun ang kagandahan yan. So, sagutin ko muna yun, wag muna kayo mag-asawa, enjoy your being single. Pero, if ever you're in a relationship, dapat yung mapapangasawa nyo, na-test nyo na muna before. Dapat lahat ng compatibility, meaning, conversation-wise, compatible kayo. Sexually compatible kayo, that's very important. Napakahalaga niya sa relasyon. And then, dapat, yung financially capable kayo. Alam nyo, sinabi ng mother-in-law ko, nung kinasal kami, dahil mahirap pa ako, sabi niya, alam nyo, pwede kayo magmahalan, pero yung love goes out of the window when you're hungry. Totoo. Dapat financially stable kayo, compatible kayo sa mga bagay-bagay. Sinasabi nila, dapat kayo, medyo hindi kayo pareho. Andito na ako, pero compatible dapat kayo sa mga major things like sexually, conversational, mga ganon. And of course, dapat financially stable kayo. The rest are just challenges sa buhay. Masarap mamblema na may pera. Yes. Mas mabuti pang magka-problema ng may pera ka kaysa yung nangungoblema ka ng wala kang pera. Masarap ma-broken-hearted na nakasakay sa limousine. Exactly. Yes. Umiiyak ka sa limousine. Oh my God. Nasa yate. Umiiyak ka. Kaysa naman nag-aantay ka ng grab share. Di ba? Exactly. Okay, nakasabit ka sa jeep mo. Napaabot ka pa ng bala. Bakit daw? Mas mabilis makapag-move on nun. Ang sinasabi ko lang na wag nating maliitin ang money. Hindi masama ang money. So, hindi rin masama ang maghangad ng pera. Isa sa mga natutunan ko rin, hindi na to relationship, no? Relationship within, ang natutunan ko sa buhay, surround yourself with, with people that, na yung ka-level nyo in terms of passion, in terms of, yung ambition. Why? For example, tayong anim. Ikaw, kami, chill lang kami, gusto lang namin, okay lang, let's take our time. Ikaw yung, aggressive. Tapos, halimbawa, ang pinaka-chill na chill sa amin na ito yung parang... naramdaman ko naman, parang chill lang siya. Tapos, meron tayong gustong ma-achieve. Sasabayan kita, go-getter ka eh. Hindi tayo sasabay sa pinaka-nauhuli. Ang lagi nyo hahabulin, yung nauuna sa race. Huwag kayong mag-a-adjust sa mabagal kasi babagal yung usap nyo. Kasama na rin doon yung, pag nagkwento kayo ng, pare, I just earned 1 million yesterday. Yung nagsabi ng yabang mo naman, iwasan nyo yun. Yung nagsabi na, pare, how did you do it? Paano gagawin ko para ma-achieve ko rin yan? Yun ang kailangang paligiran sa sarili mo. Dapat ganun din yung asawa mo. Yung asawa mo dapat, kasabay mo. Yung sasabay sa'yo, hindi yung, hintayin mo ako kasi hindi ako ganyan eh. Mahuli ka sa race. O kaya, yabang mo naman. Dapat yung asawa mo, ang galing. Sige, paano natin masusustain pa yan? Yung mga mayayabang, ibig sabihin hindi kayo pareho ng level. Tapos, yung sa relationship naman, mga friends, friendship naman, sa relationship pa rin, may mawawala talaga sa buhay nyo. Hindi dahil sa masamang tao kayo. May mawawala sa buhay nyo kasi nagbabago kayo ng priorities. At yung nawala, parang natural selection yun ng buhay na mawawala siya kasi hindi siya makakasabay sa'yo eh. Hindi yung pagiging masama mo. Siya dapat ang mag-adjust. Ganda dun natural selection. Things change. Isipin nyo ngayon, may mga nawawala, ako katulad ko, may mga nawala na akong kaibigan. Hindi dahil sa masamang tawa ko, kundi hindi siya na makasabay, hindi na ako pwede maghintay.
Di ba? So, ang dapat yung nag-e-effort sa dulo. So, ganun din sa relationship. Dapat pareho kayo ng passion, ng ano, sa buhay. Pero paano mo ba masasabi na hindi siya Hindi ka ba natutunan sa nakakapagsabay? sinabi ko lang? Hindi mo muna namnamin yung kunento ko. Talagang gusto mo na munang magpunta tayo. Kasi parang ang dali Yabang mo naman. Oy! Oy! Hindi, go. Yung example ko lang yung ano. Oo, alam ko. Ganun. Tapos. Pero tayo partner na show, no? Kaya lang bubble gum ka eh. Okay na ba sa'yo, writer mo? Ano? Joke. Wait, Friend na kami. Oo, friends naman kayo. Oo eh, di naman, ba? oo. Oo. But anyways, hi. Okay. Takot ka? Hindi. Hindi naman. Hindi ganito. Kasi, paano mo masasabi na talagang hindi sa'yo nakakasabay na yung tao? Kasi, parang like, what if, paano mo ba masasabi? Nag-give up siya dun sa sitwasyon niya eh. Oo, kasi parang hirap i-explain na hindi, may passion naman Just siya, may imagine ambition kung naman halimbawa siya. yung asawa ko will be pikon sa mga jokes. Gets. Gets? Gets. Ang joke ko is all about our relationship. Paano pag sinabi ng asawa ko na, hindi ko kaya yung joke na pinag-joke mo ko, tigil natin yan. Just imagine that. So, ang ginawa ng asawa ko, sabi niya, go ahead. In fact, totoong story na to, nagko-contribute siya ng mga joke ko. At paano yung contribution ng joke? Nag-aaway kami. Titigil yan. Sandali. Sulat mo to. Pwede to sa joke mo. Tapos pag sulat ko, tuloy namin yung away. Pause lang. So, ganon dapat yung sa friends. May mga friends na kung na-encounter kasi na ano eh, na alam kong coming from the place of inggit, or coming from the place of, imbis na ikaw yung ang gusto niya, sasabayan mo siya. Pero ang totoo niya, gusto niya lang hilahin ka Yeah. kasi para hindi siya makasabay sa'yo. Yeah. Pero give and take talaga yun Kasi, dapat. kasi inaano nyo, sumisipa sa Pinoy na naman yung nasaktan siya, kailangan mo siya akayan para ibang kwento to ha. Hindi to yung parang may nasagasaan ha. Pare, hindi siya makasabay. Mauna tayo. Huwag ganon. Hindi ganon. Kasamaan ang ibig sabihin nun. I'm talking about the race of life. Huwag natin, alam mo masama ugali ni Alex ha. Pag may nahuli dahil mahina, hintayin natin. Painumin natin. Pero yung race ng buhay yung sinasabi ko, may mga tao talaga na hindi makakasabay sa'yo in the general perspective of life. So, yun. Huwag ka makukonsensya. Ano talaga yun? Ganun talaga ang mangyari. Pero, di ba? Diba, ikaw, nasagasaan ka dyan. Ako talaga. Kaya ka na. Siyempre, tatawa muna kami. Tapos post ka namin sa Facebook, tapos saan ka namin assist. Pero totoo mga kaibigan, mga ganun eh. Oo yung nga. inaano ka na nga. Oo, yun. Tatawanan ka muna. Bago ka Eh, tulungan. ko pala eh. Ganun. Ay, namin, tita tips mo, Alex, sa lahat ng kabataan ngayon about life in general. Nakalagay doon. Ay, ginawa oo ko. nga. Unahan ako sa kainin pa ako sa'yo Tapos eh. ito dapat na. Totoo Kasi, naman. Sorry kasi na. may ginit na ka pa rin. Hindi ko gusto na mo alam na kung paano. kasing i-rap. I-rap up po, pero ibig sabihin, sinagot ko naman sa taas. Tama Parang gano'n. naman. Gusto mo na ba i-rap? So, wala lang. Sinasabi Gusto natin ko i-rap? naman. Gusto mo i-rap? Yo, Ako, what's may alaga. up?